Sabi po kasi dito ni Soto, no? Isang beses lang si Romualdez nabanggit kaya hindi ko alam kung gaano kahalaga na humarap siya sa Senado. Aray ko po. Pare. Yeah? Magkumpare pa lang hinayutak na ito eh. No? O isang beses lang. Kahit isang beses lang yan na mention, still, no? O, kahit malay mo, isang beses nga lang nabanggit yung pangalan, no? Pero siya naman po ang may pinakamalaking partisipasyon sa pagnanakaw. Di ba? Sa panayam ni Pinky Webb sa Billionaire News Channel, tinanong si Senate President Tito Soto kung gaano kahalaga para kay former Speaker Martin Romualdez na humarap sa investigasyon. Sagot niya, he's only been mentioned once, so I don't know. I would not have fairly good judgment of how important that would be. Aba, kumpare. Ha? Kumpare, lusot ka na dito, kumpare. Ako na bahala. Ganun ba yun? Di ba? Huwag ganun. Di ba? Huwag ganun, Mr. Senate President, no? Kahit isang beses lang yan, no? Kung siya naman ang makakapagbigay linaw sa lahat ng korupsyong ito, bakit hindi mo? Ang purol din ng utak ng Senate President natin, no? Oh. Sa bagay, hindi po ito attorney, pero kahit naman hindi ka attorney, di ba? May isip mo pa rin, teka lang, kahit isang beses lang nabanggit ito, malay mo, ito ang susi sa lahat ng kaguluhang ng kalokohang nangyayarang ito, di ba? Iba po kasi mga kaubayan ang political stand, no? Ni Soto. That's why. Nakikita nga natin, sabi nga natin ng iba, 'di ba? Sabi ng mga netizens, tuta Soto kasi parang tuta daw ni Romualdez itong si Soto. Ano po sa palagay ninyo mga kaubayan, ha? I-comment nyo na lang po at eto, pasadahan din po natin to mga kaubayan. Sabi po dito ni Representative Jervil Luestro. Ito si Luestro, ha? Kinasuhan na po ito sa ombudsman mga kaubayan. Martin Romualdez, pinakamagaling na speaker sa kasaysayan. Aba, niloloko mo ba kami? Di ba? Kung magaling na speaker yan, bakit kaliwat ka ng investigasyon natin ngayon about corruption? Di ba? Baka ganito ang ibig sabihin ni Luestro. Si Martin Romualdez ang pinakamagaling na speaker, ang pinakamagaling magnakaw na speaker sa kasaysayan ng Kongreso. Ha? Pinakamagaling magnakaw? Ano bang ibig mong sabihin, Luestro? Pinakamagaling mag-ano? Ha? Kasi yun ang naiisip namin pinakamagaling na magnanakaw, di ba? Sa kasaysayan po. Wag mo nang utuin ng taong bayan, mismo nga ikaw May kaso ka ngayon dyan sa ombudsman dahil sa overpriced na cat's eye, mga cat's eye. Kung ang iyong iniidolo ay si Romualdez, malamang magnanakaw rin ito. Di ba? Ano po ang inyong masasabi dyan mga kaubayan? I-comment nyo na lang. At eto, nako, sa kabila po ng mga maaanghang na salita ng Pilipinas against China, mga kaubayan, eto, eto po ang post ni Ma'am Crisitchu, no? Meron palang foreign country na nag-donate goods, hindi cash. Ayan mga kaubayan, isusumin lang natin, mga Chinese, Chinese national from China, mga kaubayan, no? Nag-donate po, sa Pilipinas ng mga goods, di ba? Hindi po pera dahil alam po nila baka kurakutin lang mga ano na lang, mga pagkain, mga dilata yata ito no? Mga tubig, no? May nababasa ako, Wilkins yata ito. Tubig po ito yata. At mga pagkain, mga survival essentials, di ba? Hoy, kumusta naman?
yung ating number one na kaalyadong bansa, ang United States of America. Ah, ah, matapos yung durug-durugin, matapos ipahiya, no, ni President Bongbong Marcos Jr. doon sa naganap na ASEAN, eto ang China, nag-donate po ng mga goods, mga kababayan, sa Pilipinas. Matapos pong magpakawala ng maaanghang na salita si Chief of Staff Bronner or Tariela. Chief of Staff Bronner. Diba? Sa Coast Guard kasi si Tariela. Matapos magpakawala ng maaanghang na salita, ito ang iginanti ng China. Nagpadala po ng kanilang mga donasyon para po sa mga nasalanta ng bagyo. Diba? Nakakahiya ang Pilipinas, mga kababayan. No? Aray ko po. Diba? Yan ang sinasabi natin. We cannot, no? Sa isang awayan, hindi po yan nasusolve ng ng gera, ng war, no? It couldn't be solved, no? Ang magsusulbar lang po nito through peace talk, mga kababayan, no? Ayan lang pong nakikita natin. Ewan ko lang sa ibang vloggers kung gusto nila ng gera, wala tayong magagawa. May nakita ko ilang vloggers po na lalo na yung mga China vloggers, okay? WPS vloggers, di ba? Gusto nilang magkagera. Nako po, wag naman sana. Hoy, tumigil kayo. Ayaw kong pakialaman yung mga vlogs ninyo pero hindi na maganda yung mga sinasabi ninyo. Anyway, ano pong inyong reaksyon, opinion patungkol dito mga kabayan, comment nyo na lang. At eto, pasadahan na po natin ang video ito at bigyan po natin ng reaksyon. Eto na po. Isang mapagpala at magandang araw mga kabayan. Napabilang ang Pilipinas bilang isa sa mga bansang pinaka-vulnerable pagdating sa baha batay sa 2025 World Risk Index. Batay sa ulat ng Forest Foundation Philippines, patuloy na kabilang ang bansa sa top 3 dahil sa mataas na geographic fragmentation, kakulangan sa matatag na infrastruktura at matinding exposure sa extreme weather events. Pangunahing dahilan umano nito ang mga lokasyon, kakulangan sa maayos na drainage system at hindi planadong urban development. Dahil dito, ilang mga mambabatas ang nanawagan na palakasin ang paggamit ng Nature-Based Solutions o NBS upang mapigilan ang pagbaha at sabay na mapangalagaan ang kalikasan. Kaugnay nito, kasama din sa panawagan ang pagsugpo sa korupsyon sa mga flood control projects na nagpapahina sa kakayahan ng bansa laban sa sakuna. Samantala, matapos ang matinding pagbaha sa Cebu at sa mga karatig na lugar, agad naman na naglabas ang palasyo ng pahayag kaugnay sa naging aksyon ng gobyerno para sa agarang tulong sa mga nasalanta ng trahedya. Mabilisang rumisponde ang lahat ng ahensya sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. upang masiguro ang kaligtasan at seguridad ng mga residenteng tinamaan ng Bagyong Tino. At sa iba pang mga balita, gustong-gusto na raw sanang umuwi ni former Representative Saldico sa Pilipinas upang sagutin ang mga paratang laban sa kanya, pero natatakot ito dahil sa mga seryosong banta sa kanyang buhay. Ito ang inihayag ng legal counsel niko na si Attorney Roy Rundain sa isang press briefing kahapon ng umaga. And like I said, he's deathly afraid of coming home because may serious threats to his life. One half of the country wants to throw him in jail and throw away the key. The other half wants to string him up by the nearest tree. Would you come home under those circumstances? I wouldn't recommend that he come. Dahil sa naging pahayag na ito ng kampo ni Saldico, hindi naman bumenta sa ating mga kababayan ang mababaw na dahilan at alibay niko. Ayon sa netizen, ang totoong dahilan ng hindi pag-uwi sa bansa ng dating mambabatas ay patunay lamang na gusto niyang takasan ang mga accountability nito laban sa mga kasong kinakaharap niya. Ano ang masasabi mo dito kabayan? Sa kabila ng naging pahayag niko, naniniwala ka ba na labis na takot ang dahilan ng kanyang hindi pag-uwi sa bansa? O wala na talaga siyang balak na bumalik sa Pilipinas para takasan ang kanyang mga kasalanan kaugnay sa maanumalyang flood control project? Sama-sama natin. Representative Martin Romualdez
Layo nito na formal na imbitahan ng kongresista sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa issue ng mga umano'y maanumalyang flood control projects. Kasunod ito ng pahayag ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na iimbitahan niya sa pagdinig sina Congressman Romualdez at resigned ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ayon kay SP Soto, wala pang kumpirmasyon. Alam niyo mga kabayan, napapagalataan no, na itong mga ginagawa nila ay drama lang. Paano mo iimbitahan si Zaldico? Wala nga rito sa Pilipinas. Pauwiin nyo muna dito sa Pilipinas. Din saka kami maniwala talagang iimbitahan ninyo. Di ba? Pauwiin nyo muna dito. Pugutin nyo doon sa kidnapin nyo rin doon sa kung saan man siya lupalop naroroon. Di ba? Tulad lang ginawa nyo kay former President Duterte. Di ba? Pauwiin nyo muna dito sa Pilipinas tapos sabihin nyo sa amin, iimbitahan namin si Zaldico, no? Ha? Dito sa investigasyong ito. Wala rito kaya masasabi talaga natin, drama ito, drama lang. Tapos ito naman si Tuta Soto, no? Nako, bago pa ang hearing, nag-usap na sila, nag-meeting na sila ni Romualdez. Diba? Bago pa po ang hearing next week na ba? Nag-meeting daw muna sila. Mag-meeting sila ni Romualdez, mga kaubayan, para pag-usapan kung ano ang mga dapat pag-usapan patungkol po sa investigasyon diyan sa flood control anomalies na yan. Nakita nyo na yan na mga kadramahan ninyo. Nako, malamang sa malamang hindi lang si Soto ang magkikipag-meeting kay Romualdez. Pati ito si Lacson, malamang makikipag-meeting din yan. Diba? Kasi parang amo nila Ano ba, amo nyo ba si Romualdez at ganyan ang pagtrato nyo sa kanila? Kung makadadalo nga si Romualdez sa kanilang pagpupulong. Ngunit nang muling linawin kay Soto kung makikipag-usap nga ba ito kay Romualdez, ito ang kanyang tugon. Pinag-iisipan lang namin na kung iimbitahan, baka pwedeng diretso imbitahin or through Speaker Boji. So siguro mas maganda kung diretso namin siyang iimbitahin, di ba? Ganun lang yun. Abot na sa mahigit 69.4 million pesos ang kabuang humanitarian aid na naipamahagi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga naapektuhan ng bagyong Tino. Mahigit sa 123,000 family food packs na rin ang naipadala sa mga apektadong lugar sa Visayas at Mindanao. Habang patuloy namang namamahagi ng mga ready-to-eat food at mainit na pagkain ng mga field offices ng DSWD, ng mga evacuation center at mga pantalan. Tiniyak naman ang ahensya na nakahanda pa rin sa pagdating ng panibagong bagyo, kasabay ng pagmamantini ng 2.87 billion pesos na standby funds at supply sa buong bansa. Tiniyak ng Malacanang na walang patid ang pagtugon ng mga ahensya ng pamahalaan sa mga lugar na matinding naapektuhan ng bagyong Tino. Mabilisang rumisponde ang lahat ng ahensya sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. upang masiguro ang kaligtasan at seguridad ng mga residenteng tinamaan ng bagyong Tino. Kailangan mo talagang sabihin sa ilalim ng administrasyong Marcos? Talaga kasi kayo ngayon You don't have to say ganyan palagi, Claire Castro. Parang pinamumuka mo na palaging galing kay President Bongbong Marcos Jr. Anyway,